araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang asawang nagtiis para lamang mabago ang kanyang bisis. Siya ay si Seb. Napakaganda ng asawa ko. Ganun ko siya ilarawan. Kaya naman kahit 6 na buwan pa lang kami magkasintahan, pinakasalan ko na agad siya. Subalit totoo nga walang perfectong tao. Lahat ay may kailangan. Seb, kanina ka pa dyan sa salamin. Aba, talo mo pa si Paris kung mag-ayos ah. Dapat kasi gwapo ko para mapantayan ko naman ang kagandahan ng asawa ko. Di ba? Kahit naman 3 oras kang manalamin, wala nang magbabago sa itsura mo. Gwapo ka na. Kaya naman loves na loves ko kayo eh. Nagsasabi kayo lagi ng totoo. Ay, syempre naman, masama ang magsinungaling. Salamat, ma. O siya, sige na, umalis ka na. Baka akong mahuli ka na sa date yun ni Paris. Opo, ma. Ay, nako. Tuwing birthday ni Paris, talagang ginagawa mong napaka-espesyal. Siyempre naman, ma. Ganon ko kamahal ang anak ninyo. Thank you, honey. Na-surprise talaga ako. Kasi sabi mo sa akin, out of town ka. Pwede ba yun? Maraming salamat. Mayroon pa akong surprise. Eto, Oh, ano ito? tingnan mo. Ano kaya ito? Oh! Wow! Train ticket papuntang Australia? Yes. Pupunta tayo doon? Oo. Oh, yes! Thank you, honey. I love you. Kuya! Ay, kuya, na-miss kita. Bakit di ka nagsabing uuwi ka? Kaya nga surprise, di ba? May pasalubong ba ako? Baka si Ate Paris lang ang meron, no? Buksan mo ang bag ko. Yay! Kuya? Oh, kumusta ka? Ay, kuya. Beautiful as always. Nasaan ang asawa mo? Ay, nasa trabaho. O, bakit umuwi ka? Pinilit ko sanang humabol sa birthday mo eh. Pwede pa naman. Kahapon lang naman ako nag-birthday. Kailan ba ako magkakaroon ng pamangkin? Soon! O kuya, mabuti pa mag-bis ka na. Magluluto ako ng favorite mo. Ay, nako. Hindi na naman masarap. Kara? Nakuha ko na yung pasalubong mo, kuya. Thanks much. O, dun mo na ako sa room ko. Hanggang ngayon, frenemies pa rin kayo ni Kara. Enemies. Hindi kami frenemies. Kapag frenemy, magkaibigan na madalas nagkaaway. Kami ni Kara, never kaming naging friends. Mula na hanggang ngayon, hindi kami nagkakasundo. Umuwi pala si Kuya Jake. Oo. Na-surprise nga ako eh. Oh? And look ko, Oh. may regalo siya sa akin na kwintas. Wow! Ang ganda. Susuotin ko to bukas. May lakad kami ng mga friends ko. Papunta rin palang Australia ang 2 kong katrabaho. Kaso bukas na ang flight nila. Dapat pala mas inagahan kong pag-book ng ticket. Okay lang yun, Han. Mabuti nga at hindi pa tayo nakakaalis. Hindi sana kami magpapang-abot ni Kuya, oh. Hanggang kailan pa siya rito? Not sure. Baka medyo matagal. Sabi ko nga, sumama siya sa Australia eh. Ano? Oh, bakit naman ganyan reaction mo?
Siyempre naman, honeymoon natin ito eh. Huh? Gusto ko intimate. Honeymoon? Seb, 3 taon na tayong kasal. Kahit na. Ayaw mo ba na may kasama tayong photographer? Oh. Ayoko. Gusto ko tayong dalawa lang. Ang dilim naman ng bahay. Wala ba si Mama? Ah, oo nga pala. Sabi niya, bibisitahin niya si Tita Marie. Didiretso na ako sa kwarto. Hindi na ako switch ng ilaw. Jack! Ah, boses ni Ate Paris. Teka, boses ni Kuya Jack. At Ate Paris, ang naririnig ko. At ang ginagawa nila? Teka, lalapit ako sa pinto. Titingnan ko kung bukas. Ah, hindi nakalakang doorknob. Itulak kong dahan-dahan ang pinto. Oh, hindi. Si Ate Paris? At si Kuya Jake? Oh my God, what are they doing? Oh my gosh! Kuya Zeb? Halika. Mula ng mga bata kami, kinaiingitan ko si Ate Paris. Dahil paborito siya ni Daddy. Tapos paborito pa siya ni Kuya Jake. Pakiramdam ko, si Mama lang ang nagmamahal sa akin eh. Nang mamatay si Daddy, mas naging close si Ate Paris at si Kuya Jake. Pero yung nakita ko kanina, Kuya Seb, anong ibig sabihin nun? At saka, alam mo na ba yun? That was incest. Akala ko, nang naging mag-asawa kami ng kapatid mo, titigil na silang dalawa. So, alam mo na talaga ito? Nahuli ko na sila dati. Nung girlfriend ko pa lang si Paris. Pero, wala akong lakas ng loob na kumprontahin sila. Kaya nag-decide akong pakasalan agad siya. Nadestino rin sa malayo ang kuya niyo, kaya nakampante na ako. Pero ngayon ko lang kumpirmang ginagawa pa rin nila yun. What's wrong with them? Sorry, Kara. Nakita mo pa talaga ito. Kuya, anong gagawin mo ngayon? Hiwalayan mo na si ate. She's sick. Yes, she is sick. Kaya lalong hindi ko siya maaaring hiwalayan. Kuya? Kakausapin ko yung kaibigan kong doktor na maaaring makatulong sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Paris na alam ko ang ginagawa niya. Sir, kausapin mo siya ng maayos. Sigurado ka bang hindi mo hihiwalayan si Paris? Bro, mahirap ang ganyang sitwasyon. Sir, Langin ang ulak kong lalaman yun. Aminin ko para akong nandiri sa kanya, pero hindi ko siya pwedeng iwan. Alam ko hindi niya rin gusto mangyari ito sa kanya. Kaya gusto ko siyang gumaling. Gusto ko maalis siya sa sitwasyon niyong ganun. hindi pa naman huling lahat. Kung decided ka na tulungan siya, sige, susuportahan kita. Paris? Wala siya. Oh, Sam, wala kang trabaho? Talagang nag-absent ako para makausap ka. For what? Kuya, tama na.
ginawa sa kanya yun. Hindi kita maunawahan. Tama na ang pambababoy mo sa asawa ko. Bitiwan mo. Ayoko parating ito kay mama dahil ayoko masaktan siya. Kaya habang nakapagpipigil pa ako, tumigil ka na. Kapatid mo si Paris. Bakit ginagawa mo yun sa kanya, ha? Kapatid mo siya. Hindi ko siya kapatid. Ano ka mo? Hindi ko kapatid si Paris. Adopted siya ni Mama at Papa. Anak siya ng family friend namin. Ako, si Mama at si Papa lang ang nakakaalam nun. Kaya pinaglalasaan mo siya dahil hindi mo siya kadugo. Oh, Kahit hindi kayo magkadugo, magkapatid pa rin kayo sa matalang tao. kung hindi ka sana pumasok sa eksena, wala sanang problema. Hindi ikaw ang gusto ni Paris, kundi ako. Makinig ka. Hindi ako papayag na tuluyang masira si Paris dahil sa'yo. Kaya mula ngayon, hindi ko nakahayang itagtay mo sa balat niya kahit ang tulo ng mga daliri mo. Sorry. I'm sorry, Seb. Paris, Nung simula pa lang alam kong mali. Pero, sinusubukan ko namang umuiwas kaya lang. Patawarin mo ko, Seb. Napakarumi kong babae. Iwalayan mo na lang ako. hindi ko gagawin yan. Tutulungan kita, Paris. Tutulungan kita malagpasan ang pinagdaraanan mo ito. No, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi totoo yan. Iwan mo na lang ako. Mas matatanggap ko pa yun. Kaysa patuloy tayong magsama. Habang buhay akong lalamunin ng kahit. Hindi kita iiwan. Hindi. Ngayon mo ko higit na kailangan. Isa pa hindi pa uli ang lahat, Paris. May solusyon dito. Malalagpasan mo rin ito. I'm sorry. Patawarin mo ako. Nako, mamimiss ko ang pinakagwapo kong son-in-law. Bibisita na lang po kami ng madalas dito, ma. Bakit kasi kailangan niyo pang lumipat ng bahay? Tayo-tayo lang naman dito. Gusto ko rin naman pong matuto maging independent. Siya. Baka kapag bumukod na kayo, nagkaroon na ako ng apo. Sana nga, ma. Paris, anak. Ma, Oo. Bakit ka umiiyak? Para namang sa ibang bansa kayo lilipat. Sa karating probinsya lang naman. ma, huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Ako nang bahala kay Mama, Ate. Basta, mag-iingat ka lagi, ha? Salamat, Kara. Nako, kung hindi pa aalis ang ate mo, hindi ka pa magiging mabait sa kanya. Ma, alis na kami. Siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, ma. Salamat. Pangako, hindi ko po pababayaan si Paris. Aalagaan ko siya. Humingi kami ng professional help para makatiyak na makaka-move on ng maayos si Paris sa kanyang mga pinagdaanan. Bilang asawa, hindi ko siya iniwan. Siniguro kong mararamdaman niyang naunawaan ko siya. Hindi ko siya hinuhusgan at higit sa lahat, nasa tabi niya ako palagi para damayan siya.
Masakit para sa akin na kinailangang pagdaanan ng aming pamilya ang ganitong kakaibang problema. Pero nang makita kong napagtagumpayan niya ang pagsubok na yun, nasabi ko sa sarili kong I made the right decision. Ako po si Seb. At ito ang aking buhay. Mapalad ang isang taong nakatatagpo ng isang individual na kayang manatili kahit sa pinakamahirap na pagkakataon ng kanyang buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, at sa papel na Seb, June Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salunga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Andrew. 5 taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya naman nang magkaroon ako ng sariling pamilya, ginawa ko lahat para iparamdam sa aking anak ang pagmamahal ng isang magulang na buong buhay kong inasam na maranasan. Ngunit nang makilala ko si Lolo Atoy, nalaman kong hindi pala talaga madaling maging isang magulang. Sigurado ba kayong ayaw niyong bilhin yung lupang inaalok sa inyo, Andrew? Pag nagkataon kasi, Chang, dito na kami maninirahan ni Fe. Paano yung mga trabaho namin? Pwede niyo naman gawing bahay bakasyonan yun. Kailangan nung sa bahay, Chang, may nag-aalaga. Kasi kung wala, masisira agad yun. Sabagay. Ang bahay kasi parang tao yan. Kailangan may mag-aalaga dahil pag wala, para bang nagtatampo. Ayos lang ganito, Chang. Kapag napapayagan kami pareho ni Fe na mag-leave, nakakapagbakasyon kami rito sa inyo. Ay, siya, sige. Bukas naman lagi ang aming pinto sa inyo. Mama! Oh, Papa! Bea, saan ka galing? Ano yung dala-dala mo? Tingnan niyo po, oh. Ginawa na ko ni Lolo Atoy ng LEC na gawa sa papel. Tapos, kapag hinipan ko, iikot siya. Tingnan niyo, oh. Hihipan ko. Ay, nako, nawiwili ka na dyan kay Lolo Atoy mo, ha? Oo nga, Bea. Mula nang dumating tayo rito noong linggo, araw-araw kang naroon sa bahay ni mga Atoy. Baka ang likot-likot mo doon, ha? Hindi po. Abay, marami ang nawiwili dyan kay Atoy ng mga bata. Mabait naman kasi ang matandang yan. Mag-isa lang ba siya sa buhay, Chang? Ay, hindi. 5 anak niyan, eh. Lahat na po may pamilya? 3 yung may pamilya. Nandito lang naman sa Pilipinas. Kaya lang malayo rito. Bihirang dumalaw. Yung 2 wala pang asawa nasa abroad. Sa Canada naman yata yung isa. Tapos yung isa naman nasa New Zealand daw. Parang na silang residente ron. Biyudo na raw ho ba siya? Oo, matagal na. Ay, kaya pala mag-isa lang siya, no? Maraming pera yan. Pero napakasimple kasing tao. Kaya ang bahay, maliit pa rito sa bahay namin. Abay, kapag Pasko o Bagong Taon, namimili yan ng mga regalo para sa mga bata rito. Bakit hindi siya binibisita ng mga anak niya? Oo nga. O kaya naman, bakit hindi na lang siya tumira sa bahay ng isa dun sa mga anak niya? Lolo Atoy, pwede niyo po ba akong turuan yung ginagawa niyo?
Gusto mo bang matuto? Opo. Gusto ko rin pong gawan si Mama at si Papa nung ganun yung ginawa niyo, yung nakasabit sa dingding. Ah, yung bonnet. Opo. Napakabait mo namang bata. Sige, tuturuan kita. Pero tatapusin ko lang itong ginagawa ko, ha? Opo. Ano nga po pala yan? Ay, guwantes. Guantes? Ano pong gagawin niyo dyan? May anak kasi kung nasa malamig na lugar. Kapag nagyayelo ron, pwede niya itong isuot sa kamay para hindi siya lamigin. Saan po yun, Lolo? Gusto ko rin pong makapunta doon sa malamig na lugar. Bea? Ay, Papa? Magandang araw ho, Lolo Atoy. Magandang araw din sa'yo. Susunduin ko lang po itong makulit kong anak. Dahil magkagabi na, narito pa rin. Willing-willing siyang manood itong pagagantsilyo ko. Ang galing niya naman ho. Oh, Di ba, Papa? Ang galing nga ni Lolo. Kaya sabi ko, turuan niya rin akong gumawa niyan eh. yung asawa ko ang magaling magantsilyo. Kaya lang, nung namatay siya, nang hinayang akong itapon yung mga gamit niya. Kaya pinag-aralan ko. Total, madalas ko naman siyang panoorin gumagawa nito. Natuto naman ako. Ilang taon na ho ba kayo? Mukhang napakalinaw pa ho ng mga mata niyo. Nako, may magsisitenta na ako sa susunod na linggo. Kaya nga nagagantsilyo ko kasi baka umuwi yung mga anak ko. May maibigay man lang ako sa kanila. Napakamaalalahanin niyo naman, Lolo. Paano ho? Susunduin ko na itong si Bea. Bye-bye, Lolo. Sige po, bye-bye. Maiwan na ho namin kayo, Lolo Atoy. Malamig na itong sabaw. Ang mabuti pa initing ko. May humintong sasakyan. Narito na yata ang mga bata. Pa? Oh, Adalberto! Halika! Pasok kayo! Sino kayo? Ako lang ito. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga po pala pinabibigay ni Maria at ni Rosalinda. Regalo daw sa inyo. Ano ito? Nasa sobre. Sulat bare. Pero ho, bumili na lang daw kayo ng gusto ninyo. Nako. Bakit? Hindi ba sila makakauwi? Ano ba namang tanong yan, pa? Alam niyo namang parehong may trabaho ang mga yun. Ganun ba? Mabuti pa kumain ka muna. Iniinit ko yung sabaw. Huwag na po pa. Alis na ako. Kagad? Oo, sumama lang ako sa truck namin kasi may delivery kami sa kabilang probinsya. Kaya dumaan ako rito. Happy birthday pa. Sige ho. Salamat. Mag-iingat ka. Oh. Hindi na naman pala sila makakauwi. Hindi bale. Baka sa Pasko, makauwi sila. Lolo Atoy! Oh, sino ito? Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lolo Atoy, happy birthday po. Naku, nag-aabala pa kayo. Pasok kayo. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko po makakalimutan ng birthday ninyo, Lolo. Salamat sa inyo. Nasurpresa naman ako. Sige po, i-blow niyo na po yung candle ng cake ninyo, Lolo. Ha? Tapos, sabay-sabay na po tayong kakain. Ito na yata ang pinakamasaya kong kaarawan. Mula nung huli kong ipagdiwang ang birthday ko, narito pa yung asawa ko. Talaga ho? Oo.
Kasi hindi natapos ang araw na wala akong kasama. Isa pa, bumisita kahit saglit yung panganay ko. Naalala pa naman nila ang kaarawan ko kahit papano. Binisita ho pala kayo. Oo, kanina lang, bago kayo dumating. Alam mo ba ang pangalan ng anak kong yun? Edilberto. Oo. Ang ibig sabihin, marangal at matalino. Napakaganda ho pala ng pangalan ng anak ninyo. Ako, hindi ko alam kung anong kahulugan ng pangalan ko. Kasi hindi ko na inabot ang mga magulang ko. Hindi ko na naitanong sa kanila kung bakit Andrew ang pangalan ko. 5 taong gulang pa lang ako nung mamatay sila. Ganun ba? Pero natitiyak ko, hindi ka basta na lamang binigyan ng pangalan ng mga magulang mo. Alam mo ba, ang mga magulang, binibigyan nila ng atensyon ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga anak. Mula sa unang pagngiti, paghikab, at pagbigkas ng salita ng kanilang anak, hanggang sa kasalukuyang mga kaganapan sa buhay nila. Tama ho kayo. Ako nga, ganyan din kay Bear. Yung panganay ko, matalino yun, pero tahimik lang. Yung pangalawa, si Maria, matapang na babae. May malaki siyang nunal sa sentido. Si Rosalinda naman, maghilo yun at mahaba ang buhok. Hindi niya pinagugupitan ng maikli ang buhok niya. Si Liberato Jr., isinunod ko siya sa pangalan ko. Matalino at maraming pangarap sa buhay. Kaya nga nakarating ng Canada eh. Kakahabol niya sa pangarap niya. Napakatalas pa ho talaga ng memorya nyo, Lolo Atoy. Pinahangahan niyo ko. Yung bunso ko, si Leonora, sakitin yun nung bata pa siya. Pero masigla na siya ngayon. Seryoso sa trabaho. May pula siyang birthmark sa... Saan nga ba yun? Sa kaliwang kamay yata yan. Pasensya ka na. 10 taon ko na kasing hindi nakikita ang bunso kong yun. Tuwing birthday ko at tuwing Pasko, hinihintay ko sila. Kaya lang madalas, kung hindi ako tinatawagan, may isa sa kanilang sumasaglit dito para batiin ako. Masaya na ako noon. Ibig sabihin, naalala pa naman nila ako. Pero, prioridad kasi nila ang kanilang mga pamilya. Gano'n naman talaga eh. Malungkot din minsan, pero bilang isang magulang, kailangan mong tanggapin na darating ang panahon na makikita mong umalis na sa iyong tahanan ang iyong mga anak. Kung may bumalik man sa kanila, mabuti. Kung wala, ibig sabihin, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Uy, kanina ka pa walang imik. Andrew, bakit? Hindi ko makalimutan ang mga sinabi ni Lolo Atoy kanina. Parang kinulot ang puso ko. 5 ang anak niya. Pero sa tuwing kaarawan niya, o kaya Pasko, isa lang ang bumibisita sa kanya. Parang representative ng magkakapatid. Tayo, iisa lang ang anak natin. Si Bea lang. Pag tumanda ba si Bea, maaalala niya pa na bisitahin tayo sa kaarawan natin.
Maiisip kaya niya na hinihintay natin siya. Uy, napakabata pa para isipin yan, Andrew. 12 years old pa lang si Bea. Nakalulungkot lang. Ironic talaga ang buhay, no? Ako, walang kinagis ng mga magulang at palaging nangungulila sa kanila. Ang mga anak ni Lolo Atoy, may magulang pa pero parang hindi nila pinahalaga ng panahon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Ganun pa man, tanggap niya. Tanggap niyang hindi man lahat. Pero may mga magulang na gaya niya na hindi na mapaglalaanan ng oras ng kanyang mga anak. At sa tingin ko, ganun ang pagiging magulang. Kailangan mong matutuhang mahalin ng lubos ang iyong mga anak. Para kung dumating man ang panahong gaya nito, wala na siyang panghihinayangan pa. Nakalulungkot mang isipin, ngunit itinuro sa akin ni Lolo Atoy na sa mundong walang kasiguruhan, kailangan nating tanggapin na bawat panahong dumarating at lumilipas ay may kasamang pagbabago, lalo na sa buhay ng isang magulang. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang panahong kasama ko ang aming anak na si Bea, dahil alam kong hindi habang panahon ay kasama namin siya. Ako po si Andrew at itong aking buhay. Sa mga anak, nawa ay huwag ninyong sayangin na nakakasama pa ninyo ang inyong mga magulang dahil hindi sila naririto sa mundo habang buhay. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Andrew. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na nahirapang patawarin hindi ang ibang tao, kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Pearl. Madalas akong bangungutin kung natutulog. Kaya mula nang isilang kami, hindi na kami pinaghiwalay ng kwarto ni Mama. Kami ni Jewel, ang aking kakambal. Ito marahil ang dahilan kung bakit nasasabi kong napakasaya ng buhay na merong kakambal. Ngunit hindi ko inaasahang darating ang araw na pagsisisihan kong nagkaroon pa ako ng kamukha. Oh, paano ba yan? Panalo na naman kami ni Toto. Daya nyo eh! Anong madaya? Ikaw ang hindi marunong dyan maglaro ng sequence eh. Marunong ako, no? Eh, kung hindi nga dahil kay Jewel, hindi pa kayo makaka-score kahit isa eh. Oo nga. Basta, nararamdaman ko dinadaya nyo kami. Okay lang yan, Pearl. Bawi na lang tayo sa susunod na round. See? Buti pa si Jewel, marunong tumanggap ng pagkatalo. Ikaw palagi mo sinasabing dinadaya ka namin. Kasi yun naman talagang totoo eh. Sige. Second round na para makita natin kung
Ikaw talagang magaling, Pearl. Sige Ay, na. ay, 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 ay! Ay, Magsiuwi na kayo! ito naman. Pangalawang round pa lang namin to eh. Oo nga naman, ma. Ang ingay nyo. Natutulog ang tito nyo. Kasi nahilo na naman kanina. Oh, madalas nang nahihilo si Tito Dahil yata yun sa alta presyon eh. Hindi. Dahil lang kay Pearl. Ha? Nakukonsume kay Pearl. Huwag kayong maingay. Ano ba? Talo nyo pa mga teenager. Ang tatanda nyo na, ha? Pare-pareho na kayong 30 anyos. Puro lang paglilibang ang ginagawa nyo. Magsipag-asawa na nga kayo. Tita, ini-enjoy namin ang pagiging single namin. Kasi kapag may mga asawa na kami, for sure hindi na kami mabubuo ng gaya ngayon. Ay, nako, Ewan. Oh, Wala nung mga bata kayo hanggang ngayon. Wala kayong pinagbago magpipinsan. paano si Jewel, tita? Makakapag-asawa ba itong anak mong ito? Hindi umiimik. Walang manliligaw dyan. Problema niya na yan. Ang problemahin mo yan sarili mo. Oh, Paano naman yan magkakaroon ng asawa, ma? Hindi nga yan marunong manligaw eh. Sabi ni Mama, di ba, huwag tayong maingay. Baka magalit si Papa. oh. Huwag na kasi tayong maingay. Pearl? Uy, nananaginip ka na naman ng masama. Gising. Hindi. Uminom ka ng tubig. Hinahabol daw ako, Jubel, ng... Ang ano na naman. Aso, kabayo, unggoy. Ang galing mo, nahulaan mo. Alin doon? Lahat yun. Ano? Oo, hinahabol daw kasi ako ng aso, kabayo at unggoy. Ay, matulog ka na nga uli. Matulog ka na uli. Ngayon na nga lang uli ako na naginip ng ganito eh. Noong mga nakaraang buwan, payapa na yung tulog ko. Stressed out ka na naman kasi sa trabaho mo, kaya ka ganyan. Sa bagay, tama ka. Sige na, matulog ka na uli. Buti na lang may kakambal ako. Kung wala, ay naku, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin. Baka matagal na akong dead ball dahil sa bangungot. Biro mo, wala man lang kabuluhan ng kamatayan ko. Hindi man lang heroic ang dating. Uy, sabi na matulog ka na uli kung ano-ano na naman ang sinasabi mo eh. Uy, naisip mo nga pala, Joel. Ano? Mag-outing tayo sa birthday nating dalawa. Saan? Baka mag-inuman kayong magpipinsan, ha, Pearl, Jewel. Huwag kayong lulusong sa dagat na lasing, ha? Ay, grabe naman to si Papa, oh. Ano kala mo naman sa amin, mga lasenggo't lasenga? Uy, pinaalalahanan ko lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat kami. Jewel, Pa? mag-enjoy ka, ha? Opo. Ay, bakit kaya si Jewel ang sinasabihan na mag-enjoy? Paano naman pala ako? Oy, kahit hindi kita sabihan, alam kong mag-i-enjoy ka dahil extrovert ka. Itong kambal mo masyadong introvert. Mas nag-i-enjoy yan kapag nasa kwarto lang. Narito lang sa bahay. Pa, mag-i-enjoy ako. Promise. Ang ganda ng dagat na ito, no? Ang lalaki nga lang ng alon. No? Tingnan mo, oh. May maganda doon sa kabilang cottage. Ha? Asan? Ayun, oh. Yung nakasuot ng bulaklaking palda. Hoy! Rico! Alam ko kung sino ang binabosohan mo. Grabe! O hindi ako mambumoso, ha? Tinuturo ko lang dito. Palusot ka pa eh. Huwag pa, lumusong na tayo sa dagat. Tara na! Teka, asan si Jewel? Jewel! Tara na! Sama ka na! Ina, kayo na lang. Ano ka ba? Sumama ka na. Hindi ako marunong lumangoy. Kahit na! Doon ka lang naman sa mababaw na party. Sige na nga. Talaga oh. Bira na nga tayo makalabas ng ganito eh. Kasi panay na lang tayo trabaho ngayon eh. At saka,
Nag-promise ka kay Papa, narinig ko kanina na mag-e-enjoy ka. Oo na. Tara! Oh, doon muna kami ni Miko sa may part na yun, ha? Jewel, diyan ka lang sa mababaw, ha? Nididiskartehan lang kung 6. Sige. Jewel! Ano, okay ka lang dyan? Okay lang. Good. Ang sarap ng tubig dagat. Ang ganda na... Tulong! Tulungan niyo ako! Pinapalingat ako! Ay, si Pearl. Tulong! Hindi. Sino Miko? Miko! Toto! Miko! Ay, hindi nila ako naririnig. Si Pearl, kailangan ko siyang tulungan. Sandali! Pupunta ako dyan sa'yo. Malalim ng tubig. Lumulubog na si Pearl. Pearl! Abutin mo ang kamay ko! Oh! Abutin mo ang kamay ko! Hawakan mo ang kamay ko! Buti naman nagising ka na. Ma, buhay pa ba ako? Ay, oo naman. Buhay ka. Kala ko mamatay na ako. Ano ba? Kala ko malulunod na ako. Naman. Teka, si Jewel. Ma, si Jewel. Siya nagligtas sa akin. Ma. Mama. Bakit ko umiiyak? Ben. Wala na. Ano? Wala na yung kakambal mo. Wala na si Jimmy. Ano sinasabi mo? Teka, binabangungot na naman ba ako? Bangungot ba ito? Sandali, magigising din ako maya-maya. Gigisingin ako ni Jewel. Hindi ito bangungot. Totoo ito. Wala na kakambal mo. Hindi! Paano? Bakit? Bakit ma? Hindi pwede mamatay si Jewel. Kambal kami. Hindi niya ako pwede ibabag-isa. Hindi pwede. Ma, sabihin mo, bangungot lang ito. Bangungot lang ito. Jewel! Jewel, ba't nandyan ka? Dapat ako ay nandyan. Hindi ko dapat dinawala. Pearl, huminaw ka. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko siya pinilit na maligo ng araw na yun, hindi sana siya nalunod. Sana ako nawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung naririnig ka ba ni Jewel, masasaktan siya. Sinikip ka niya kahit alam niyang maaari siyang mapahamak. Ganun kahalaga ang buhay mo para sa kanya, Pearl. Pero paano na ako, Pa? Paano na ako? Wala na akong kapatid. Wala na ang kakabal ko. Pearl, ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Hindi ka rin pumapasok sa trabaho. Hanggang kailan ka ba ganyan? Sabihin niyo sa akin, Ma. Paano ako babangon? Paano ako magtatrabaho? Kung ganitong hindi ko kayang tumingin sa salamin. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko.
Dahil nakikita ko si Joel. Magkamukha kami. At kapag nakikita ko ang sarili ko, naaalala ko siya. At ang pagkawala niya dahil sa akin. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Huwag mong patuloy na sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Patawarin mo na ang sarili mo, Pearl. Paano? Paano, Ma? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Isipin mo na lang, iniligtas ka ni Jewel. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong igapo sa nakaraan ng kasalukuyan, Pearl. Pero Ma, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Jewel, kumusta ka na dyan? Sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Sayang, hindi mo makikilala ang bago kong girlfriend, Jewel. Ayos lang, Jewel. Hindi naman maganda eh. Mas maganda pa rin tayo. Maganda to, Jewel. Promise, tiyak magugustuhan mo siya. Jewel, nagdala kami ng sequence. Paborito mo tong laro, di ba? Pero ni minsan, di tayo nanalo dito. E paano? Hindi ka nga marunong. Huh? Okay, magtalo rito sa harap ng puntod ni Jewel. Ano ba kayo? Para kayong mga bata. Ito kasing si Pearl. Oh, Jewel, tulungan mo ako ngayon, ha? Dapat akong mananalo. Oh, bakit, Miko? Kahit pala hindi umiimik si Jewel noon, ramdam na ramdam pa rin natin ang kawalan niya. Ano pa yan? Akala ko ba masaya lang tayo ngayon? Buti na lang nandito ka, Pearl. Ngayon, para kang dalawang tao na nabubuhay sa isang katawan. Ikaw at si Jewel. Kahit mahirap at masakit, gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang buhay ko na labis na pinahalagahan ni Jewel. Ilang taon bago ko natanggap ang pagkawala ni Jewel, at matagal din bago ko tuluyang natanggap na wala akong kasalanan sa nangyari. Hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Masakit, ngunit sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking mukha, na halos walang pinagkaiba sa kanya. Naalala ko kung gaano ko dapat pahalagahan ang mga araw na ipinagkait sa kanya, ngunit hindi ipinagdamot sa akin ng Diyos. Ako po si Pearl, at ito ang aking buhay. Ang pagpapatawad sa ibang tao ay higit na mas madaling gawin kaysa sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Madalas, mas malupit tayo sa ating mga sarili. Ngunit sa huli, kailangan nating maunawaan na hindi natin hawak ang ating kapalaran, maging ang takbo ng buhay ng ating mga minamahal. Mga nagsikanap: Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Junel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pearl. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bert. Dalawa ang anak namin ni Sarah. Sa simula, maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit nagsimulang magkaroon ng problema ang aming pamilya nang matanggal ako sa trabaho. Ay naku, bakit ba naman ngayon ka pa nawala ng trabaho, Bert? Pasensya ka na, Sarah. Marami tayo inuhulugan. Itong bahay, yung ref. Tsaka, paano yung pang-araw-araw natin? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. Ako na lang kaya maghanap ng trabaho. Sarah, hindi pwede. Dapat dito ka lang sa bahay. Ikaw ang mag-aalaga sa dalawa nating anak. Pero, Wala ka bang tiwala sa akin? hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Alam mo naman, nag-aaral na yung mga anak natin. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Mag-iisang buwan na mula nang mawalan ka ng trabaho, Bert. Wala ka pa rin nakukuha hanggang ngayon. Ma, sinabi na po sa akin ni Sarah yan. Kaya nga umalis ako sa bahay, kasi dada siya ng dada. Ano akala mo? Tatahimik lang ako. Paano yung mga apo ko? Paano mo makakainin ang iyong mag-iina? Ma, pwede ba? Hindi naman ako nagpapabaya. Araw-araw ako naghahanap ng trabaho. Anong magagawa ko kung ayaw kong tanggapin sa mga ina-applyan ko? Anong gagawin ko kung walang bakante sa mga pinupuntahan ko opisina? Kontrolado ko ba yun? Di gusto ko bang matanggal sa trabaho? Pinagtatasan mo ba ako ng boses, ha? Kung wala ka makuhan trabaho, pumayag ka na lang na si Sarah maghanap. Eh di ikaw ang mag-alaga sa mga anak nyo, kaysa tumanga kayong paraw sa bahay nyo. Tapos yung mga apo ko nagugutom. Pare, masyado ang tahimik. Huwag mong problemahin masyado ang sitwasyon mo. Oh, tagay lang. Tulog mo lang yan. Pare, wala ka bang alam na pwede kang pasukan? Marunong ako mag-drive. Baka may kakilala ka naghahanap ng driver. Wala akong kakilalang naghahanap ng trabador. Pero, pwede ka sumama sa akin bukas. Ha? Saan? Magsasabong tayo. Hindi ako nagsasabong. O edi pag-aralan mo kung paano magsabong. Basta magdala ka lang ng konting pera bukas. Wala na nga akong pera eh. Sige. Sagot ko na ang taya mo. Bayaran mo na lang ako kapag nanalo tayo. Sigurado ka ba? Oo! Akong bahala sa'yo. Bert, saan ka kumuha ng perang pinambili mo ng grocery na to? Yan lang. Umextra ako. Oh, ito. Budgetin mo na lang yan. Wala ka pa rin nakukuha ang permanenteng trabaho? Sa tingin mo kung may nakuha ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Siya nga pala, kahapon nakita ko yung kaklase ko ng high school, si Cheska. Sinabihan niya ako na baka daw gusto ko mag-part-time to sa salon niya. Total, marunong naman ako. Hindi! Part-time lang naman yun. At ang mga bata, sinong mag-aalaga sa kanila? O, pwede ko naman silang iwan doon sa lola nila. Sarah, ikaw ang ina. Ikaw ang mag-aalaga sa mga anak mo. At ayoko na mariring ko dito, ha. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. Uy, paring Bong, tagi ka muna. Ano naman kayo, pare, ah? Wellness yata ang kasama itong si Bert, eh. Nakachamba lang. Ay, mag-alaga ka na rin kasi ng manok mo para may panabong ka na rin. Kapag may natira rito sa pera ko. Oh, papi, cheers tayo! Cheers! Ano nga palang sabi ni Sarah? Wala. Ano naman ang sasabihin niya? Basta may dala akong pera pag uwi ko,
wala nang imik yun. Ayos! Pero bukas hindi ako sasama. May nakapagsabi sa akin na mag-apply daw akong security guard doon sa security agency. May umalis daw kasi. Ayos yan! Ayos yan, Bert! Pero sa ngayon, kalimutan muna natin yan. Hindi naman tayo uli. Tama ka! Ang problema, hindi yan nawawala sa buhay ng tao. Tama. Kaya dapat, huwag nating problemahin ng problema. Hayaan nating problema ang problema sa atin. Uy, lasing ka na naman, Bert. Abay, gabi-gabi na lang umuwi ka na. Tumahimik ka, Sarah. Tumahimik ka kung ayaw mong batukan kita. Babatukan mo ako. Sige, gawin mo. Subukan mo. Baka hindi mo pa nararanasan na matulog na hindi dumadaan sa antok. Abat! Aray ko! Bakit, ha? Ko! Ha? Aray! Kaya mo na ako, ha? Ang lakas ng loob mo, ha? Bitiwan mo ako! Ang sasabihin ko sa'yo, na huwag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil asawa lang kita. Baka nakakalimutan mo. Babae ka. At ang babae, nagpapasakot sa asawa niya. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Bert, wala na akong pera, ha? Kailangan nating bumili ng bigas. Mangutang ka muna sa tindahan. Naku, ang dami na nating utang. Hindi ko pa nga nababayaran yung unang na utang ko. Hiyang-hiya na nga ako eh. Pumunta ka muna kay mama. Humiram ka muna ng pera. Bert, Ang sabi ko, humiram ka muna ng pera kay mama. nakakahiya na kasi. Nung nakaraan, binigyan niya na ako ng pambili ng pagkain ng mga anak natin. Tapos ngayon, lalapit na naman ako sa kanya. Ayaw mo, ha? Eh di magtiis kayo sa gutom ng mga anak mo. Oy! Tsaka ka! Bert! Bumalik ka rito! Bert! Ikaw na kaya magtrabaho, Sarah? Ma, magagalit siya. Eh di, dumito muna kayo ng mga apo ko sa akin. Ma? Kaysa naman ganyan kayo araw-araw. O tingnan mo, nangangayayat ka na. Paano na lang yung mga apo ko? Baka kasi awayin ako ni Bert. Ako bahala sa kanya. Maghanap ka na muna ng trabaho. Katunayan nga, meron nga nag-aalok sa akin nung isang buwan na magtrabaho ako sa salon. Abay, mabuti yan. Eh, sige na. Para kahit papaano naman, may panggastos kayo ng mga anak mo at may pambayad ka sa mga utang nyo. Si Bert kasi, hindi na ako naghahanap ng trabaho. Maasa na lang kay paring Mario niya. Ano, nagsasabong? Oo. Nagsasabong na si Alberto? Opo. Abay, walang yun. Kaya pala tinatamad nang maghanap ng trabaho. Nagsasabong? Pagkatapos, manalo o matalo, umiinom. Umuuwi ng laseng. Ano pa? Ganyan na ganyan ang buhay ng Maryong yan eh. Kaya ayoko maging barkada yan ni Alberto. Hayaan mo. Pagsasabihan ko. Huwag na, Ma. Baka sabihin niya, nagsumbong ako sa inyo. Sarah, halika nga rito. Lasing ka na naman. Ang sabi ko, lumapit ka rito. Bakit ba? Ano pinagsasabihin mo kay mama, ha? Kung ano-ano ang mga ikinikwento mong hindi naman totoo. Bitiwan mong braso ko, nasasaktan ako. Ano yung nalaman ko nagtatrabaho ka na raw? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ha? Nagtatrabaho ko kasi ayoko magutom yung mga anak ko. At least ako nagsisikap. Eh, ikaw anong ginagawa mo? Wala ka nang pera, naglalasing ka pa. Ang sabi ko sa'yo, dito ka lang sa bahay. Subukan mong umalis bukas. Kakalagarin kita rito pa uwi. Kung ayaw mo magtrabaho ako, maghanap ka ng matinong hanap buhay. Tumahimik ka. Ay! Tay! Tarantado ka. Bitiwan mo nga ako. Itay! Tay! Tay! Walang niya ka. Hindi ko nga pinalo si Sarah. Yung bata pa. Tapos makikita ko, ginugulbi mo. Tay! Tama na! Mag-impake ka naman kapit mo. Itay! Mag-impake ka, Sarah. Tay! Ano pa hinihintay mo? Bakit ka nagtitiis sa bahay na ito? Kasama ang demonyong yan.
Tay, tama na. Wala ka kwento, padre sa pamilya. Hindi ka naman naghahanap buhay. Nakukuha mo pa maglasing, magsugal. Nasaktan naman akong ito. Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Alberto, mag-isip ka. Kung hindi, mawawala sa iyong pamilya mo. Hoy! Mawala na kami sa'yo, Sarah, ha? Sige, ingat kayo. Sarah. Sarah, Ba't nandito ka? patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Dahil napabayaan ko kayo ng mga anak ko. Dahil napagbuhatan kita ng kamay. May mga ayusin pa ako dito sa salon. Umalis ka na. Sarah, nakikiusap ako. Bumalik na kayo sa bahay ng mga bata. Hindi ko na uli gagawin yun. Paano kung ayoko? Nagmamakaawa ako. May trabaho na ako. Kaya ko na uli kayong buhayin. 2 buwan lang kayong wala sa bahay. Sarah, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Ngayon mo lang napag-isip-isip yan. Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Buong pagpapakumbaba kong humingi ng tawad sa'yo ngayon. Galing na ako kay Itay. Kinausap ko na siya. Sarah, nagbago na ako. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong tuluyang iwan. Isa sa pinakamalaking desisyong ginawa ko ay ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking asawa. Kung hindi ko ginawa yon, marahil tuluyan nang nasira ang pamilya namin. Bilang isang padre di pamilya, aming tahan. At kung ang isang haligi ay hindi matatag, guguho ang pamilya. Ako po si Bert. At ito ang aking buhay. Walang pamilyang perpekto. Ngunit kung ang haligi ng tahanan ay matatag at responsable, ang ilaw ng tahanan ay laging handang magbigay gabay sa landas na tinatahak ng isang pamilya. Hindi magagawang gipain ng anumang unos ang kanilang tahanan. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang mister at ng kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay si Nathan. Gaya ng mga ipinapakita sa mga pelikula, akala ko pagkatapos ng kasal, happily ever after ng sunod. Hindi pala. Napakarami palang nangyayari kapag mag-asawa na ang dalawang tao. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Si Nathan. Morning, Ma. Ay, mabuti pa ayusin mo na yung mga pinggan, Charmy. At na makapag-almusal na tayo. Tapos tawagin mo na yung mga kapatid mo, pati ang papa mo. Okay. Ako na po mag-aayos ng mesa. Charmy, tawagin mo na sila. Okay. Nathan, Bakit, Ma? sabi ni Charmy may nakuha na raw kayong house and lot. Opo. May ibinenta yung kapatid ng katrabaho ko. Kinuha ko na po kasi mura eh.
May ipon naman kami ni Charmy, kaya nagbigay na po kami ng down payment. Ibig bang sabihin, aalis na kayo rito sa bahay? Kapag naayos na po namin yung bahay, may mga kailangan pa po kasing i-repair doon eh. Magpapalagay din ako ng kisame at ipapaayos ko pa rin yung gate. Masaya sana ako naririto kayo sa bahay. Kasi may nakakasama ako at nakakatulong sa pag-aasikaso ng mga kapatid ni Charmy. Ma, pasensya na po. Talaga lang pong gusto na namin bumukod ni Charmy para hindi na po kayo mahirapan. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, malalayo na kayo rito sa bahay. Opo, medyo malayo nga po yun. Alam mo, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malayo sa aking mga anak. Bakit pa ba sabihin nating may asawa na ang panganay ko, pero iba pa rin yung magkakasama? Ayoko ang lumipat siya sa bahay na yan. Ano? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo kung magpapatayo tayo ng bahay, mas gusto ko yung malapit dito sa amin. Yung binili mo sa kabilang probinsya pa yan. 2 oras na biyahe lang naman ang distansya nito dito sa bahay niyo. O paano kapag may kailangan tayo? Paano kapag may problema o may emergency? Saan ako hihingi ng tulong kapag dyan tayo tumira? Buti ka nasa trabaho. Ako, may iwan sa bahay. Charmy naman. Buti kapag naririto tayo, malapit lang si Mama. Puro ka naman kasi mami. May asawa ka na. 30 anyos na tayo pareho. Hindi pwedeng asa pa rin tayo ng asa sa kanila. O hindi naman tayo umaasa sa kanila. Ang gusto ko lang, mas malapit dito sa bahay. Umaasa tayo sa kanila, lalo na ikaw. Ano? Oh, wala na ikasal tayo. Nasubukan mo man lang bang magluto? Ang mama mo pa rin ang nagluluto para sa atin. Kapag naghuhugis naman ang mga pinagkainan, ang mga kapatid mong gumagawa. Wala ka nang ginawa rito kundi humilata. Hoy! Nathan, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Sumusobra ka na. Totoo naman Yung isa pa, gustong-gusto mo rito sa inyo. Wala nga tayong privacy rito eh. Charmy, mag-asawa na tayo. May asawa ka na. Hindi ka na college student na nagpapakargo pa sa mga magulang mo. Hindi mo ba yun naunawaan? What? May asawa ka na. Kaya kailangan na natin bumukod sa pamilya mo. Huwag kang nagtatago sa saya ng nanay mo. Pare, dapat kasi bago kayo nagpakasal, nag-usap muna kayo ni Charmy. Pochi, nag-usap na naman kami noon pa at payag naman siya na bumukod kami. Pero ngayon ko lang nadiskubre na gusto lang pala niyang bumukod pero doon lang dapat kami sa bakuran nila. Mahirap yan. Mahirap pa naman makisama sa biyanan. Wala naman akong problema kay Mama. Mabait naman siya at maasikaso. Yun nga lang, parang ayaw niya rin palayain ng tuluyan ng asawa ko. Gusto niya naroon sa bahay nila para raw may makatulong siya sa pag-aasikaso sa bahay. Anong plano mo? Plano ko magpakalasing. Okay, dadamayan kita dyan, pare. Naku, buti ka pa, walang problema. Bago pa kayo kinasal, may bahay na kayo, di ba? Oo. Ayaw kasi talaga namin makitira. Mahirap makisama, pare. Ayoko na pagtanto na dapat pala talaga inaalam muna natin ang buong pagkatao ng isang babae bago natin pakasalan. Sinasabi mo ba nagsisisi ka na si Charmy ang pinakasalan mo? Hindi naman, pero nagsisisi lang ako na hindi ko kagad nakitang may ganito pala siyang tendency. Sana noon pa napag-usapan na namin ang tungkol dito. Kahit mag-usap ng masinsinan, hindi namin magawa. Kasi ang kwarto namin katabi ng kwarto ni na Mama. Nung isang araw, nag-away kami. Buti na lang na malengke si Mama. Walang ibang nakarinig ng pagtatalo namin. Mahirap talaga ang buhay may asawa, pare. Pero manalag pa sa inyo rin yan. Naglasing ka kagabi, tapos dito ka umuwi sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo. Sakit to ng ulo ko. Ay,
Bumangon ka na dyan sa sofa at mag-almusal ka na. May pasok ka pa yata. Pa, nung napangasawa mo si Mama, anong nasa isip mo? Ano pa? Kung hindi siya ang napangasawa ko, magsisisi ako buong buhay ko. Saan ka pa ba naman makakahanap ng babaeng marunong halos lahat ng bagay? Hanggang ngayon nga, kung asikasuhin ako, para bang kahapon lang kami kinasal. Napakaswerte niyo kay Mama. O bakit ikaw? Mapalad ka rin naman sa asawa mo. Alam niyo, Pa, ngayong may asawa na ako, totoo pala na kapag may wedding ring na kayo pareho, kahit dumating ang panahon na hindi niyo na gusto ang isa't isa, hindi kayo pwedeng maghiwalay basta-basta. Bakit mo nasasabi yan? Gusto mo na bang hiwalayan si Charmy? Ilang gabi kang hindi umuwi dito sa bahay, tapos ang bungad mo sa akin, mag-impake ng mga gamit. Kung gusto mong magsama pa tayo, sumama ka sa akin doon sa bahay natin. Nathan, hindi mo ba ako nauunawaan? Ako, naunawaan mo ba ako? Paano kita maunawaan? Hindi ko nga gusto ang desisyon mo. Charmy, hindi gusto mo o gusto kong mahal ka rito, kundi kung ano ang tama. At paano mo nasasabing yung gusto mong tamang desisyon? Alam mo, 3 taon tayong magkasintahan. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga kita kilala. Sana, kinalala muna kita bago kita pinakasalan. O so ano, nagsisisi ka dahil pinakasalan mo ako? Ha? Nathan! Dati, anong nangyayari? Kainis! Bakit ka sumisigaw? Eh kasi masinaitan eh. Nag-aaway na naman ba kayo tungkol sa bahay na binili niya? Kasi gusto niya, lumipat kami doon. Eh, kung ayaw mo, di wag kang sumama sa kanya. Hindi rin naman makakatiis yun. Uuwi rin yun dito sa'yo. Nag-asawa ka? Tapos ayaw mo sumama sa asawa mo? Isa ka pa eh. Charm! Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Kahit na hindi ako sumang-ayon sa gusto niya. Eh, bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ba ang masama sa gusto ni Nathan? Eh, gusto lang naman niya bumukod kayo, hindi ba? Eh, gano'n naman talaga eh. Kapag ang dalawang tao naging mag-asawa, hindi na sila dalawang tao, kundi iisa. Kung ano ang desisyon ng isa, yun din dapat ang desisyon ng isa. Tapatin mo nga ako, Charmy. Takot ka pa rin ba maging independent hanggang ngayon? Gusto mo pa rin ba nasa pader ka ng mga magulang mo? Eh, kasi iniisip ko. Charm! May asawa ka na. Isa pa, hindi mo obligasyon ng tumulong sa mama mo sa bahay kasi may sarili ka na rin pamilya. Eh, parang hindi ka naman talaga tumutulong sa bahay niyo eh. Kilala kita. Gusto mo sa bahay niyo kasi ando ng mama mo. Siya ang gumagalaw. Charm, hindi ka na teenager. May asawa ka na. Yang pagmamatigas mo, baka isang araw magising ka. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nathan, sorry ha. Kasi, akala ko pagkatapos ng seremonya sa simbahan, babalik lang naman tayo sa dati. Iba na pala kapag mag-usawa na. Charmy, pinipilit kitang unawain. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Sana maunawaan mo rin ako. Ngayong linggo, magpapaalam na tayo kay Mama. Sigurado ka? Oo. Charmy, alam kong bagong lahat sa atin, pero magkasama naman tayo. Kaya natin itong harapin.
Nasa panibagong yugto na tayo ng ating buhay. Kailangan nating pagdaanan ito. Hindi tayo matututo kung patuloy tayong magtatago sa likod ng anino ng mga magulang natin. Oo, naunawaan kita. Sorry. Mula ngayon, kung ano ang desisyon mo, yun ang susundin ko. Nagpapasalamat akong naayos namin ni Charmy ang usot sa aming pagsasama bago pa man humantong sa iwalayan ng lahat. Madalas, ayaw natin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin kasi kailangan nating mag-adjust at mahirap gawin yun. Mahirap gawin ang hindi mo nakasanayan. Gayunpaman, ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Ika nga, we need to learn how to bend or else we will break. Ako po si Nathan at ito ang aking buhay. Hindi madali ang buhay. Pero ang mga taong marunong sumabay sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw ay iyong mga taong natututo at nagiging wise na mga individual. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Reynald Landicho, at Phil Cruz sa papel na Nathan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Butlia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Noel. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at nang maulila kami sa mga magulang, ang ibang bansa ako upang mapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi naman nila ako binigo. Kuya Noel, nagustuhan mo ba yung gift namin sa'yo? Oo naman, kaya lang, ang mamahal ang binili nyo. Ikaw cellphone, itong si Fred laptop, at ang bunso nating si Lorna relo. Okay lang yun, kuya. Magagamit mo naman lahat yan eh. Tama. At saka love ka namin. Kaya natural, magandang ibibili namin sa'yo kahit na mahal pa yun. Baka naman magalit sa inyong asawa nyo. Malaking halagang ginastos nyo. Naghanda pa kayo ngayong birthday ko. Ay, okay lang kay Danny yun. Hindi naman niya ako makikilala kundi dahil sa'yo. Wala rin problema sa misis ko, kuya. Mabait at understanding yun. Basta ang gusto namin, mapasaya ka ngayong birthday mo. Oo. Ay, wait mo lang ha. Meron pa kaming isang surprise sa'yo. Oh, ano naman yun? Basta, lalo ka magiging happy dito. Ay, baka kung anong kalokohan yan. Ay, di ako kasama dyan, kuya. Uy, ano ka ba, Fred? Huwag mo ako ilaglag. Ikaw nga itong gusto mo rin ang gagawin ko eh. Kunyari ka pa dyan. Ano nga kasi yun? Basta, wait mo na lang. Nabadrip si Kuya doon sa babaeng pinakilala natin, Fred. Mukha daw malandi. Ay, galing ng damit. Kita ba yung cleavage? Kasi bakit namang ganong klaseng babae yung pinili mo? Eh, hindi ko naman alam na sobrang modern si ate. Pinakilala lang siya sa akin ng isang barkada ko. Dahil maganda. Kaya naisipan kong ireto kay kuya. Kaya tuloy sabi niya, huwag na natin siyang ihanap ng mapapangasawa. Dahil kung talagang itinakda raw ng Diyos na makapag-asawa siya, mangyayari yun. Kahit hindi maghanap. Pero 42 na siya. At tayong lahat may asawa at anak na.
Sundin na lang natin siya. Baka nga may ibang inilaan para sa kanya ang Diyos. Ay, salamat. Dumating na kayo. Ay, nasa na si Lorna, kuya? Umalis na. May meeting pa raw siya eh. Dinala lang dito yung hinihingi ko. Eh kayo, dala niyo na ba? Oo, kuya. Nandun sa kotse ko. May dagdag pa yun, ha? Dahil nangalap din kami ng tulong sa mga kaibigan namin. Ganon? Totoo yun, kuya. Kaya mas marami ang may pamimigay mong donation ngayon sa mga napinsala ng bagyo. Mabuti kung ganon. Dadaling ko na lang ang mga nakalap natin sa foundation ni Sir Adriel. Sino yun? May-ari ng isang malaking foundation na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kailan ko lang sila nakilala ng misis niya eh. Pero magandang record nila, ayon sa pagsisiyasat ko. Gusto mo ba samahan ka namin doon? Oo nga. Para hindi ka masyadong mahirapan. Ay, naku, maraming salamat sa donation yung magkakapatid, ha? Malaking tulong ang mga yun sa gagawin naming lingap sa mga napinsala ng bagyo. Lagi talaga kami nagdo-donate, Sir Adriel. Thank you. At itong kuya namin ang nangunguna dyan. Ay, siya nga pala, Adriel na lang ang itawag niyo sa akin. Alisin niyo na Esther, ha? Ay, okay. Para naman maging magkakapalagayang loob tayong lahat. Okay, Adriel. Ay, thank you. Kung ano man ang maaari pa naming itulong, tawagin mo lang ako at handa akong tumulong. Oh, salamat, Noel. Adriel, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Sige. Ano ba ang pangalan ng social worker ninyong maputi at mahaba mo? Maputi. Yun si Janet. Janet? Janet. 10 years na siya rito sa foundation namin. Ganun ba? Oo, siya ang head ng mga social worker namin. Fred, maniwala ka. Malakas ang kutob ko eh. May gusto si kuya kay Janet. Iba kasi yung mga tingin niya. Okay lang sana, Ate Aida. Kaya lang ano, May kapansanan siya. o ano naman. Mabuti nga siya kahit may kapansanan. Nagagawa pang tumulong sa kapwa. Kung sa bagay. Ang inaalala ko lang naman baka siya pa ang alagaan ni Kuya. Ay, hindi naman siguro. Kaya naman niyang kumilos eh. Nakita naman natin yun, di ba? Oo. O di ibig sabihin, ate, okay lang sa'yo para kay Kuya ang Janet na yun. Alam mo, para sa akin, kung saan liligaya si kuya, susuportahan ko. Dapat ganun din kayo ni Lorna. Matagal ka na pala dito na, Adriel, Janet. Ay, opo, Sir Noel. Stay in ho kami ni Joyce. Mabait naman ho sila, kaya hindi na ho ako umalis pa dito. Janet, pwede sana Noel na lang itawag mo sa akin. Para naman maging magkaibigan tayo. Sige, Noel. Salamat. Buti hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi... Kasi, may kapansanan ako? Oo. Naisip ko parang ang hirap nun. Dahil nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganyan ka. Nung bata pa ako, kapag nakikita ko ang kalaro ko na kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Tapos sumasaya ako. Dahil kahit pilay ako, nakakatulong ako. Kaya mula noon, pinangarap ko ng makatulong. Kaya nga social work ang kinuha ko. Nakaka-inspire ka talaga, Janet. Paligay ko, mapapadalas ang punta ko rito dahil sa'yo. Bakit naman hindi mo uli hinarap si Noel, Janet? Oo nga, girl.
Malungkot tuloy siyang umalis. Dapat kasi, hindi na siya nagpupunta rito eh. Tsaka, huwag na rin siya magdala ng kung ano-ano. Alam mo, palagay ko, gusto kanyang ligawan. Yun din ang feeling ko, Sir Adriel. Oh, Bakit naman niya ako liligawan? May kapansanan nga ako. Hindi ako bagay sa kanya. Oo, Janet, wag. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo nga, friend. Hindi porket may kapansanan ka at niloko ka ng dalawang dati mong nobyo, hindi ka na bagay sa kahit sinong lalaki. Tama si Joyce. Hindi hadlang ang kapansanan sa tunay na nagmamahalan. Tandaan mo yan. Noel, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. Iba na lang ang ligawan mo. Janet. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Wala na akong balak mag-asawa eh. Bakit naman? Yun ang pasya ko. Dahil ba sa 2 beses mong kabiguan? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Sinabi sa akin na Adriel at Joyce. Pihira naman sila. Huwag sana magalit sa kanila. Akong nangulit. Kaya napilit ko silang magkwento sa akin. Janet, katulad mo, 2 ulit din akong nabigo sa pag-ibig. Ipinagpalit ako sa iba ng mga naging nobya ko. Akala ko nga, hindi na ako makakapag-asawa. Pero dumating ka. Sa panahong hindi ko inaasahan, kaya naisip ko, baka tayo ang itinadhana. Pero, Noel, kasi baka magkulang ako sa'yo. Baka hindi kita maasikaso dahil sa kapansanan ko. Tanggap ko kung ano ka at maging ang kaya mong ibigay. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya huwag mong gawing hadlang sa ating dalawa ang iyong kapansanan. Kumusta ka na, Janet? Okay naman. Bakit kayo na pa rito, Aida? Fred? Pinasyalan ka lang namin para makakwentuhan. Kung tungkol sa kuya niyo ang sadya niyo, Hindi na kami magkakaila. Oo. Mahal ka ng kapatid namin. At malinis ang layunin niya sa'yo. Sana bigyan mo naman siya ng chance. inililigaw niyo ba siya sa akin? Napakabuting kapatid ni Kuya Noel. Kung hindi dahil sa kanya, malamang, hindi namin naabot ang pangarap naming magkakapatid. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa amin. Kaya naman, ngayong muli siyang nagmahal, gusto namin siya tulungan para maging maligaya na siya. Janet, bakit malungkot ka? Wala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin. Dahil kay Noel, ano? Kasi 2 weeks na siyang hindi nagpupunta rito. Siguro napagod na siya sa panunuyo. Nagsawa na. Pati mga kapatid niya. Kaya lahat sila wala na. Ikaw naman kasi. Mahal mo naman siya. Pero hindi mo pa sinagot. Dahil nga natatakot ako muli masaktan. Baka hindi ko na makaya. Pero mahal mo rin siya, hindi ba? Oo. Pero wala na naman siya. Narito pa rin ako dyan. Si Noel, nasa likod pala natin. Noel? Kanina pa ako dito sa likuran niyo. At narinig kong lahat ng sinabi mo. Janet, magpapakasal kagad tayo para mawala ng pag-aalala sa puso mo. Noel? At ipinapangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa ako. Ngayon ay kasal na kami ni Janet. Maligayang nagsasama at hinihintay ang pagdating ng ikalawa naming anak. Sana po inyong naibigan ang aking kasaysayan. Ako po si Noel
at ito ang aking buhay. Hindi mahadlangan ng ano paman ang tunay na pagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, Jude Martin Legaspi, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Noel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito